paano ka magli-lead ng anti-corruption campaign kung hindi mo sasabihin bilang presidente, ilabas niya ang listahan, bunuan i-certify mo, Amina, ito ba talaga ang nasa NEP? Doon natin mabubuo. Eh, wala namang ganong instruction. So, anong nangyayari sa atin? Naghihintay tayo sa wala. Pero, ang danger dyan, dumadaos-os ng dumadaos-os ang tiwala ng tao sa Pangulo. Ha? Ang sinasabi ko nga, this is the historical crisis of trust. No? Bakit? Kasi nawawala na ng tiwala ang tao. At pag nawala ng tiwala ang tao, lame duck ang Pangulo. So anong ibig sabihin nun? Lahat tayo ay parte sa budol na ginagawa dahil ang taong bayan galit na pero wala tayong nakikitang naglalabas ng mga dokumento. Yung pong challenge ma'am noon ng taong bayan, kasi nauuna po ngayong maglabas ng information sa publiko si Congressman Leviste at sa panayam namin kay Congressman Lian mismo, sabi niya, hihintayin niya raw po ang DPWH na maglabas ng kopya nila ng Cabral Files. Tingin niyo po ma'am, kakasakaya ang DPWH sa hamon na yan ma'am? Sa tingin ko hindi. For the simple reason na nakita naman natin si Secretary Dizon na bago umapir sa bicameral, lahat na binibitawan niyang salita, utos ng presidente, instruksyon ng presidente. Gagawin natin ito dahil sinabi ni presidente. So, kung titingnan mo ngayon, mahalaga kasi si Undersecretary Cabral dahil siya ang nakakaalam ng mga dokumento. Oo, binigay kay Congressman Leviste, pero sino mag-authenticate ng listahan na yon? Hindi si Congressman Leviste. Kaya nga nagugulo eh. Kasi ang sinasabi ni Congressman Leviste, binigay ito sa akin ng September pa. Ang tanong ko, bakit hindi mo ilabas? At bakit hindi at doon sa pagkasabi niya at nagpapasalamat siya kay Secretary Vince kasi WH na kung ano yung nandiyan kay Congressman Leviste, yaan mismo ang Cabral Files. Ba't walang nagkakaganon? Bakit? Kasi liniligyan na nila ng technicality, ng legalist, no? Na I cannot authenticate the work of Yusek Cabral. I cannot, can it be admissible? Yun ang malaking question. Kasi walang personal knowledge dun si Congressman Leviste. Wala rin personal knowledge si Secretary Dizon. Ang pwedeng magsabi na oo, gawa yan ni Yusek Cabral, yan nga ang Cabral Files, si Secretary Bonoan. Kasi si Secretary Bonoan ang nag-utos kay Yusek Cabral na gawin eh. So, kita mo yung elements, yung pieces of the critical elements to establish the paper trail. Wala. So, ang parati pa sinasabi, ihambing daw dun sa NEP, o sino yon? Di ba si Secretary Pangandaman, hindi naman nagsasalita. O, ihambing dun sa insertion ng proponent ng small committee. Hanggang ngayon, walang naglalabas. Nagbago na ang speaker, pero hindi linalabas yung listahan. So, anong ibig sabihin nun? Lahat tayo ay parte sa budol na ginagawa dahil ang taong bayan galit na pero wala tayong nakikitang naglalabas ng mga dokumento. Walang nagsasabi na ito ang money trail, ito ang dun nga sa question na ghost project, wala silang total. Ilan ang total ng ghost project? Kailan mas maraming ghost project? Noong 2023 ba o noong 2025? Lahat ito, kaya nagkakagulo eh. Paano ka magli-lead ng anti-corruption campaign kung hindi mo sasabihin bilang presidente, ilabas niya ang listahan, bunuan i-certify mo, Amina, ito ba talaga ang nasa NEP? Doon natin mabubuo. Eh, wala namang ganong instruction.
So anong nangyayari sa atin? Naghihintay tayo sa wala. Pero ang danger diyan, dumadaos-os ng dumadaos-os ang tiwala ng tao sa Pangulo. Ha? Ang sinasabi ko nga, this is the historical crisis of trust. No? Bakit? Kasi nawawala na ng tiwala ang tao. At pag nawala ng tiwala ang tao, lame duck ang Pangulo. Opo, at alam mo ma'am, marami po nagko-comment ngayon and they are agreeing to your sentiments. At sa tingin din po ba ninyo ma'am, itong ginagawa ni Congressman Lian, kasi nung nakausap namin siya, same program, this week, sinabi niya po na pag may mangyari man sa kanya, abay nagbilin siya na ilabas yung buong Cabral list. Meaning, talagang buwis buhay yung kanyang ginagawa for his part, for the crusade ma'am, na mailabas yung tamang impormasyon sa publiko, ma'am. Ang problema ay institutional. This is syndicated behavior eh. Biro mo si Congressman Barsaga naalis for some whimsical reason, pero dahil nagtatanong siya na hindi nagugustuhan. Ngayon naman itong si Congressman Leviste, syempre baguhan ka, medyo nenervyusin ka dahil ang binabangga mo mga higante ng politika. Makikita mo yung pressure doon sa bata, no? Yung pinakahuli niyang press conference, nakikinig nga ako, parang medyo mangilid-ngilid na ang luha dahil pati distrito niya naiipit. Ito ba yung igaganti ng mga lideratong nahalal sa dalawang bata, neophyte, na ayaw nilang maging parte ng bulok na sistema? So gusto nila, ayusin nila sa 20th Congress. Pero makikita mo, sila lang ang tumatayo. Walang, yun, merong iba. Siguro mabibilang mo sa dalawa mong kamay. Pero other than that, napakahirap na yung ginagawa nilang laban. Sumasaludo ako kay Congressman Leviste, sa tapang niya, pero alam niya kung anong kahihitnan ng kanyang pagsabi ng ganito, no? Hindi pa natin nahihimay-himay ang deluge of documents that he released, no? Ako na-alarm dahil may mga private individuals na proponents. Ngayon lang ako nakarinig ng isang budget na isang pribado ang nag-identify ng proyekto. Never yan nangyari. So, hindi ko alam kung anong klaseng meron budget process tayo noong 2023 at bakit paulit-ulit na ginawa. Opo, at kahit ma'am, ano maging resulta ng ICI investigation, hawak nilang ombudsman ma'am eh. Tingin mo, talagang may makakasuhan under Ombudsman Remulla? Well, they can always file, they can always, squeeze people, but whether that will be essentially real, yan up in the clouds. Kasi paano ba yung proseso ni Remulla pumasok bilang ombudsman? So makikita mo in all fronts, kontrolado. They're there to protect the power center. Na andyan si Ping Lacson, pinotektahan ang power center, liniko ang diskurso. Na andyan si ombudsman, siya na lang yung nahuhuli dahil itong si ICI malapit na mag-collapse. Pag nag-collapse yan, we're just looking at the ombudsman. And what did the ombudsman say? It will take him 6 to 9 months to even, file a case against Speaker Martin Romualdez. And by that time, you're just buying time so that things would be better for the president. And I doubt if it will, because the erosion of trust, critical yun eh. Wag na yung approval o ano, yung trust. Yung trust ang pinaka-susi ng lahat. Kung walang paniniwala ang tao, walang tiwala ang tao sa pamumuno niya,
mahihirapan tayo. Lahat na susuungin natin, whether economic or political, hindi natin yan makakamit dahil ang mga tao hindi na naniniwala sa kanya. Ma'am, marami po ang nagtatanong ngayon. Yun nga, yung sinabi niyo po kanina na institutional yung problema. At ang taong bayan ay nagdidemand ng swift solution. Ano sa tingin niyo, ma'am, yung nakikita niyong solusyon para po mabigyan ng hustisya ang milyon-milyong Pilipino na nagdarasal po na magkaroon ng hustisya sa kaban ng bayan? Siguro, ang number one dun, i-release talaga. I-release yung small committee, sino yung proponent, i-release yung listahan ng NEP, kung yaan yung kay Cabral na nasa NEP, o sige, kailangan mo kasing pagbanggain lahat yung mga listahan na yan bago mo masabi sino nakakuha. Kasi pwedeng nasa listahan ka pero hindi ka na-releasean. So kailangan yon. Kailangan i-reveal ng House of Representatives sino ang mga legislators nila na kontratista. Hindi ba yun very clear? May conflict of interest doon. Certainly. I-reveal nila. Hindi nga ako tumatawag na i-ethics eh. I-reveal lang nila. Kasi yung pagre-reveal ng mga datos na yan, napakahalaga para mag-isip ang taong bayan. Hindi na ako yung i-ethics mo, hindi ang taong bayan ang hindi maghahalal sa kanila. At yan ay nararamdaman ng mga kongresista. Ngayon, dun sa legislators, sino nag-allow ng ganyang kalalaking insertions? Totoo ba na yung lumalabas sa isang media organization, yung kalihim ng edukasyon ay malaki ang nakuha? O, yung dati siya'y finance committee. So, may makikita kang paulit-ulit. Kung ikaw ay finance committee at appropriations committee, may say ka, malaki ang kabig mo. Kung ikaw ay speaker, ikaw ang senate president, may say ka, malaki ang kabig mo. So makikita mo yung command responsibility, tapos sasabihin mo ang presidente walang kinalaman. Ang anak niya ay napakalaki, 12 billion. Ang pinsan niya napakalaki. 'Di ba? So kung titingnan mo, magsabi na sila ng katotohanan. Kasi kung magsasabi ka ng katotohanan, doon siguro kakalma ang taong bayan, at doon na tayo magde-decide na ano ang kailangan gawin. Kasi doon sa survey namin, itong last quarter, ang taong bayan is after accountability, hindi resignation kaagad. You account. Kasi yun ang tama. Kung nawala ang pera, okay, dahil sa ghost project, may kaso. Kung yung pera na implement pero substandard, may kaso. Kung yung pera nagawa ng proyekto, maayos naman, wala tayong kaso doon. Yun nga lang, naging ganid dahil mas malaki ang share niya kaysa doon sa iba. At kailangan magkaroon ng definitive na formula dyan sa pork barrel kung gusto nila yan. Hindi pwede yung palakasan. Di ba? Ang pork barrel is supposed to be an equity equity program doon sa mga areas na kailangan ng malaking pera para ma-develop, para magkaroon ng daan, para magkaroon ng electricity, energize yung mga barangay. Doon dapat tayo magbigay. Kaya yung development natin skewed in favor of kung sinong malakas sa politika. Hindi doon sa nararapat. So, kaya hindi pantay. Kung titingnan mo, pag total mo lahat yung releases, napakalaki ng Luzon. No? Oo, malaki ang Luzon in terms of voter population, pero may iba tayong areas na kailangan tulungan. Ang daming reforms, MJ, na kailangan matingnan. Apart from finding guilt. No? Pero nagsisimula lahat yan sa you make things public. Katulad ng SALN, di ba? May call na mag-release ng SALN. Sino ba ang sumunod? Sa Senado lamang, sa House. Hindi, wala kang 100% na sumunod. Bakit? Di ba? So, yun yung challenge din sa bagong leadership na si Speaker D, although talaga nagpapatakbo si Congressman Sandro Marcos, kailangan pakita sa taong bayan na tumutupad sila. Hindi yung budol. Opo,
Sa tingin niyo po, maapektado yung kanilang political capital din dito, ma'am? Kasi nabanggit ni Vice President Sara, yung mga paninira sa kanya. Eh ano yan, bahagi yan ng pagharang sa kanyang posibleng kandidatura for 2028. Hindi po ba sa mga nakalipas, merong sisiraan, meron ding nagpapapogi. Kaso, hindi epektibo yung kanilang paninira, hindi rin epektibo yung kanilang pagpupogi po, Prof. Oo, Admar, no? Sa tingin ko, dapat pag-aralan nila yung strategiya nila. Kita mo yung kay Madriaga, biglang nag-fall ng dot. 'Di ba? Parang ang init-init nila, grabe ang salsal nila sa media. Nung sinabi ni BP Sara, hindi ko yan kilala, hindi ako pumupunta sa jail, Bureau of Jail. Tapos bigla nagsabi si Secretary Remulla, hindi siya ang pinupuntahan, iba. So, hindi tama yung script. Sino naglabas ng Madriaga? 'Di ba? Makikita mo may kanya-kanyang spheres of influence na nag-ooperate yung mga operators nitong administrasyon na ito. They may not necessarily be aligned with the administration, pero sige, si Vice President Duterte, siya pa yung umaangat. Clearly, hindi siya nag-benefit dyan sa flood control projects. Hindi siya kasama dyan sa kaguluhan na yan. When compared to the Intelligence and Confidential Fund, napakaliit yung kanya at nawala na noong 2024. Trabaho lang siya ng trabaho. So, makikita mo talaga nagba-backfire. Pero, ang sense ko, ipagpapatuloy nila yan. Kasi, parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. So, ang makikita natin senaryo sa 2028, marami siguro tatakbo para hatiin ang boto. So, I've never seen itong demolition job kay Vice President Duterte is far more greater than the demolition job done on then Senate President Villar, and then si Vice President Binay. Ito kasi walang pahinga kay BP Sara since 2023. So makikita mo, parang lahat ng plano nila ipolitika, parang lahat ang plano nila gamitin ang pondo ng bayan para sa politika na makakatalo kay Sara Duterte at mapropromote ang kanilang kandidato. Pero kapansin-pansin, ma'am, yung mga ganitong klase din po ng mga paninira, di ba, hindi rin ito naging effective kahit pa noon pa, kahit sa panahon ng tatay niya, kahit nung tumatakbo pa sila sa posisyon, tumatakbo yung tatay niya sa pagka-presidente, during sa kanyang termino, bumaba siya, may mataas na grado. Itong si Vice President Sara naman, galing sa LGU, galing sa lokal, naging national figure, ganun din mataas pa rin yung kanya pong grado sa taong bayan. Parang hindi sila natuto sa kanilang mga nagiging hakbang. Parang akala nila na yung nagawa sa nabanggit nyo po kay Senate President Villar and si former Vice President Binay, tingin nila naging epektibo, pero meron na silang history during sa past administration na sa kabila ng paninira, siguro nagtagumpay sila doon sa pagpapadala sa ICC, pero yung paninira parang hindi nagre-reflect sa mata ng taong bayan. Well, Admar, dalawang bagay kay Presidente Duterte. Unang-una, lumabas siya sa administrasyon niya, natapos siya with the highest approval rating in presidential history. Pangalawa, yung rendition na ginawa sa kanya sa ICC, no? Yun paulit-ulit na sa tingin ko ang supporter base ng Duterte lumakas dahil dun sa nangyari. Nakita naman natin ng 2025 election. So yung mga ibang analyst na nagsasabi na wala na, nanghina na ang Duterte, wala na mga OFW, yun ay propaganda. Dahil nakikita naman natin no, ang tulong na ginagawa
from The Hague and in other cities of and countries of the world na pag pumupunta doon ang vice presidente, talagang sinasalubong siya. Ang difference lamang between Presidente Digong at si Vice President Sara, si Presidente Digong kasi surprise eh. Hindi siya nasa realm ng national politics, sinupresa ang lahat. Kaya nagulat ang taong bayan, no? Very authentic leader. Hindi nga natin sa national politics kasi hindi sanay ang taong bayan sa nagmumura o yung pananamit, etc., etc. Pero pag nakita mo si Vice Presidente naman, nanilbihan ng national. So ang nakikita kaagad yung attitude ni Vice President, nakikita yung work ethic niya, nakikita na diretso na ako ang pinaka top of mind ko nung sinabi niya wala naman akong barkadang politiko, wala namang malapit sa akin. Tapos itong Kapaskuhan nung sinabi niya na ba't naman ako mag-greet, di ba? Ang mga salitang yan, never mong naririnig sa national leaders. So, makikita mo na ito ako. Tanggapin nyo ako o hindi, ito ako. Unlike yung pumapasok sa national, talagang iniiba ang imahe to suit. Itong si Vice President Sara Duterte, hindi. Sinasabi niya sa taong bayan, ganito ako, hindi ako magbabago para lang sa politika. Na yun yung authenticity na nakikita mo sa tatay. Yun nga lang, ang tatay, dahil hindi nanilbihan ng national, hindi natin gaanong kakilala nung pumasok. Siguro yung mga taga Davao, yung taga Mindanao, kilalang kilala. Pero yung mga taga Luzon, parang nagulat sila na may ganun palang katapang na tao. So, that's major difference. Yun nga lang, siguro what works for the Vice President is the high approval rating of the father, as well as unfortunately the rendition in the ICC na patuloy na hihinagpis ang Duterte base dahil basta ganun na lang pala ang kadali magpadala ng isang dating Pangulo na nilbihan ng tapat ng 6 na taon. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, ma'am, ang ating mga kababayan siguro na busy lang ba ngayong panahon ng Kapaskuhan, pero babalik yan after ng New Year, maalala pa rin nila na merong ganitong ipinangako ang presidente at hanggang ngayon ay sangkot dito sa sa anomalya. Naging merry at happy pa rin yung kanilang Christmas at New Year kasi hindi pa sila na bilanggo, Prof. Alam mo, nakakangiti tayo dahil Pasko, bakasyon, kaarawan ni Jesus, no? Siguro tama yung sinabi mo, itinabi muna. Pero itong sa pagre-resign ni Fajardo, sa pagkamatay ni Yusek Cabral, sa mga press conferences ni Congressman Leviste, sa pananalita ng isang governor ng Batangas, lalong nagiging masidhi ang hinaing ng bayan, lalong nagngingit-ngit ang Pilipino dahil patuloy na binubudol sila dito sa mga nadidiscover natin. Hindi maliit na pera ang 1.2 trillion na nawala ng 3 taon. Hindi maliit na pera ang 6.7 trillion na aaprubahan sa 2026 budget. Kaya napakahalaga na tayo'y continue natin ang ating pagsunod at huwag tayong bumitaw kasi alam naman natin na pag bumitaw ang media, bumitaw ang taong bayan, walang mangyayari. At sana hindi na tayo maulit na
magkaroon na naman ng Napoles 2. Pero this time around, institutional na at syndicated na ang pambubudol. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, Advance Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Happy New Year. Advance Happy New Year sa inyo at mabuhay kayong dalawa. Maraming salamat si Professor Malutiquia, isa pong political analyst po mga kapartner, atin pong nakasama na pag-usapan at iba't ibang mga issue sa ating lipunan